IFL. Kahit ayaw na sa'yo ng taong mahal mo, dapat hindi ka pa rin sumuko. Iparamdam mo sa kanya na kahit na anong mangyari, hindi mo isusuko ang pagmamahal mo sa kanya. Ako nga pala si Tweety, 32 years old, may-ari ng isang parlor at may iba't ibang mga racket din para kumita. Hindi naman sa pagmamayabang, pero kahit na hindi ako mayaman, hindi ako gaanong namumroblema pagdating sa pera. Bet na bet ko talaga ang mga magagandang kwento sa Dear IFM. Tsaka ito talaga ang programang gusto kong pakinggan sa gabi kasi nakakadala yung natural na aktingan ng mga dramatista. Parang nanonood na rin ako ng sine kapag nakikinig ako dito. Siguro maraming mga magtataas ng kilay kapag napakinggan na nila ang kwento ko. Pero hindi ko naman hinihingi ang opinion ninyo. Ang hinihingi ko lang, maintindihan nyo lang na matindi talaga akong magmahal sa jowa ko. Uy, baby, ano yung ginagawa mo? Di mo ba nakikita? Naayos ko yung gamit ko. Oo nga, nakikita ko naman, pero bakit mo nga ginagawa yan? Ano ba sa tingin mo? Magbabakasyon ka ba? Magbabakasyon ba tayo? Bakit hindi mo naman agad sinabi? Dapat pala naghahanda pa rin ako. Tweety, seryoso? Yun talaga yung naiisip mo? Bakasyon? Ayos ah. Oh, bakit ka ba biglang nagagalit dyan? Di ka makaramdam. Ano ba dapat yung maramdaman ko? Di ba yung pagmamahal mo lang? Alam mo, Tweety, hindi na ako natutuwa sa'yo ah. Uy, sorry na. Naglalambing lang naman ako sa'yo eh. Wala akong oras sa mga paglalambing mo. Bakit kasi hindi mo pa ako diretsuhin ha? Bakit mo ba inaayos yung mga gamit mo? Aalis na ako sa bahay mo. Sinasabi ko na nga ba eh. Alam mo, sa totoo lang, alam mo naman yan eh. Nagtatanga-tangahan ka lang talaga. Ronan, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Bakit hindi? Diba, pinatawad na kita, hindi na ako galit sa'yo. Wala nang dahilan para umalis ka pa. Alam mo, hindi kita maintindihan. Ilang beses na kitang niloloko. Marami na akong kasalanan sa'yo. Bakit pa ayaw mo pa akong pakawalan? Ay nako, tinatanong pa ba yan? Siyempre, mahal na mahal kita eh. Ako? Ha? Hindi na kita mahal. Uy, hindi totoo yan. Nagtatampo-tampuhan ka lang para lalo akong maglambing sa'yo. Ano, Tweety, ang kulit mo. Ang kulit mo. Oo, makulit talaga ako. Lahat gagawin ko para hindi ka mawala sa akin. Ikaw ang taong pinakamamahal ko. Wala akong pakialam kahit ilang beses ka pang mainis sa akin. Basta huwag ka lang mawala sa buhay ko. Dating customer ko si Ronan noon sa parlor namin. Unang kita ko pa lang sa kanya, gwapong-gwapo na talaga ako sa kanya. Mabait siya at palakwento noon at madali niyang nakuha ang loob namin. Lalong-lalo na ang puso ko. At dahil hindi rin nagtagal at naging magbarkada na nga kami, hindi na ako nagdadalawang isip na bigyan siya ng tulong kapag nangangailangan o namomroblema siya pagdating sa pera. Hanggang sa nagkapalagayan na kami ng loob at naging jowa ko na nga siya. Pinatira ko na nga siya sa bahay ko kasi mahal na mahal ko talaga siya. Yan nga lang, hindi na siguro talaga may iwasan na ilang beses din niya akong niloloko. Pero pinapatawad ko na lang siya tuwing mangyayari yun. Tanggap ko naman kasi na dahil nga sa bading ako, hindi ako maibibigay o hindi ko maibibigay ang lahat ng mga hinahanap niya na kayang ibigay ng isang babae. Laging ganyan lang naman na eksena namin. Mag-aaway, tapos magbabati. Pero ngayon lang niya ako nilayasan. Ang ibig sabihin lang nito, kailangan ko lang siyang suyuin para bumalik sa akin. Tweety. Ikaw pala yan. Hello, good morning, Tay. Magandang umaga rin. Ano bang sadya mo dito? Nandyan po ba si Ronan? Wala. Wala yung anak ko dito, ha? Ay, sayang naman.
Saan naman po nagpunta? Hindi ko alam eh. Basta kanina pang umaga umalis. Talaga po ba? Oo. Sige na, umuwi ka na. Pasensya ka na at wala si Ronan dito eh. Hindi nyo man lang po ba ako papapasukin? Ha? Tay, bakit tay? Tay, galit po ba kayo sa akin? Hindi naman. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Parang ayaw nyo akong nandito eh. Hindi naman sa ganon. May tinatago kayo sa akin eh. Nandyan si Ronan ano? Wait eh. Ano kasi? Tay naman eh. Kilala nyo naman ako. Marami naman akong naitulong sa inyo. Huwag nyo namang itago sa akin yung anak nyo. Sige. Sige, pasok ka. Nandyan si Ronan sa loob. Ay, sabi ko na nga ba, ikaw talaga tatay. Pareho kayong palabiro ng anak nyo. Pero gusto ko rin yung ganyan, yung nilalambing nyo ako ha. Sige na. Oh, ba't nandito ka? Eto naman to, kunwari pang nagulat. Tay, ba't nyo naman pinapasok to? Pasensya ka na anak. Mapilit eh. Tama na nga yan, tigil na natin ang tago-taguan na to. Baby, miss na kita. Ay, umalis ka na nga. May importante pa akong gagawin. Ayoko nang maistorbo. Importante, ano ba yan? Sabihin mo na sa akin yan, may problema ka ba? Tutulungan kita. Tweety, wag na. Tungkol ba sa pera yan? Ha? Hindi. Basta, wala ka nang pakialam doon. Ronan, anak. Sabihin mo na. Kailangan natin ng pera eh. Tay naman, ang ingay nyo eh. Nako, ayan na nga ba? Sinasabi ko na nga ba eh. Pera na naman eh. Ganito kasi yan. Mapapaalis na kasi kami dito sa inuupahan namin Tweety. Naghahanap kami ngayon ng paraan kung paano makakakuha ng pera para pambayad. Tweety, hindi mo na problema yan. Ako nang bahalang dumiskarte dyan. Makakagawa rin ako ng paraan. Basta wag mo lang kaming pakialaman. Hindi, Ronan. Hindi. Never, cannot be. Kung ano man ang problema nyo ng tatay mo, problema ko na rin yan. Kung kailangan mo ng pera, handa akong magbigay para makatulong sa inyo. Kilala mo ako. Lahat gagawin ko para lang sa iyo. Wala namang trabaho yang si Ronan kaya alam kong mahihirapan siyang humanap ng perang ipambabayad para sa inuupahan nila ng tatay niya. Kaya alam kong konting pilit ko lang, mapipilitan siyang tanggapin ang tulong ko. At yun na nga ang nangyari. Nasolusyonan niya ang problema niya sa upa ng dahil sa akin. Ganun ko talaga siya kamahal. Bibigyan ko pa rin siya ng pera kahit na napapadalas na masakit siyang magsalita sa akin. Hanggang sa nakahanap na siya ng trabaho at hindi ko na rin siya mapilit na bumalik sa bahay ko. Pero hindi pa rin ako sumusuko. Ipapakita ko pa rin sa kanya na mahal ko siya. Susuyuin ko hindi lang siya, kung hindi pati na rin ang tatay niya. Tweety, maraming salamat sa pagdalaw mo dito ha. Uy, walang anuman yun, tay. Pasensya ka na. Hindi mo na naabutan si Ronan dito. Akala ko pa nga kanina, tinatago niyo na naman siya sa akin eh. Ay. Hindi. Wala lang talaga siya dito. Kahit tumingin ka pa sa ilalim ng kama niya. Ito naman si tatay, masyadong seryoso. Uy, binibiro ko lang kayo. Nakukonsensya lang ako doon sa nangyari nung isang araw. Inutusan lang ako ni Ronan noon eh. Tay, alam ko naman po yun. Ganyan naman po yung anak niyo eh. Ang gusto niya, yung hinahanap-hanap ko siya. Maraming salamat din pala sa mga pasalubong mong ito. Mabubusog ka sa mga yan. Masasarap yan. Namili na rin pala ako ng grocery ninyo. Nakita ko nga. Ang dami mong pinamili oh. Sakto naman at kailangan din namin ng sabong panlaba.
Naubusan na kasi kami. Maganda yung binili kong sabong panlaba para sa inyo. Siguradong puputi ang mga damit nyo ni Ronan kapag yan ang ginagamit ninyo. Teka nga. Ano ba yung sabong panlaban na yan? Pride detergent, Tay. Di lang puti, kisla puti. Mukhang magandang ang gamitin niyang sabong panlaban na yan na. Oo naman, Tay. Kaya nga yun yung binili ko para sa inyo eh. Okay, sige. Yan na yung ipapabili ko kay Ronan sa susunod kapag kailangan namin ng maglaba. Yan, tumpak. Dapat ganyan, Tay. Malaki naman ang tiwala ko sa iyo Ano ka ba? Ang sarap namang pakinggan nun. Kaya mahal na mahal ko kayo eh. Oo naman. Hindi ka na rin iba sa amin, Tweety. Napakaswerte ko naman sa'yo, Tay. Yung ibang mga tatay siguro dyan, uhusgahan nila ang pagiging bading ko. Ano ka ba? Hindi naman talaga ako katulad nila. Pero Tweety, meron sana akong gustong pag-usapan natin. Ha? Pag-usapan? Tungkol po saan? Yung tungkol sa inyo ni Ronan. Uy, bakit? May problema po ba? Tweety, ayoko sanang sabihin sa'yo to. Ayoko naman ding masaktan ko ang damdamin mo. Pero anak, ang gusto ko lang sana, makita mo kung ano ba talaga ang totoong nangyayari dito. Tay, wait. Sorry ha. Sandali lang. Hindi ko po kayo maintindihan eh. Ganito, dediretsohin na kita. Hindi ka ba nakakaramdam na matagal nang ayaw sa'yo ng anak ko? Ilang beses ka na niyang iniwan, pero ilang beses mo pa rin siyang pilit na binabalikan. Ay, ayun lang po ba? Ay nako, wala naman po akong nakikitang problema doon. Tay, desisyon ko po yon. Masaya naman po ako sa mga ginagawa kong pagsuyo lagi sa anak nyo. Wait ayoko lang sana na umasa ka lang sa wala. Siguro hindi magandang pakinggan ito kung sasabihin ko sa'yo. Kaya ngayon pa lang, humihingi na ako ng tawad sa'yo. Dediretsohin na kita. Nagmumukha ka ng tanga. Aminin ko medyo nasaktan ako sa mga sinabi ni tatay sa akin. Pero hindi pa rin ako nagpatinag. Sinabi ko pa rin sa kanyang hindi pa rin ako titigil para muli kong makuha ng buo ang pagmamahal ng anak niya sa akin. Kahit na ano pang gawin ni Ronan para tanggihan ako, hindi pa rin ako susuko. Alam kong hindi niya kakayanin ang buhay nang wala ako. Alam kong ako pa rin ang kailangan niya. Kaya sigurado akong mahal niya pa rin ako. Ugali lang talaga niyang magpakipot para lalo ko pa siyang suyuin. Kahit na medyo nahihirapan na rin ako, gagawin ko pa rin ang lahat para tuluyan na siyang bumalik sa akin. Patuloy ko pa rin ipinapakita at pinaparamdam kay Ronan ang matinding pagmamahal ko sa kanya. Ipinagpatuloy ko lang ang madalas na pagpunta sa bahay nila at pagbibigay ng pera basta may maiabot ako sa kanya o sa tatay niya. Hindi ko na iniisip kung mauubusan ako ng pera. Basta ang importante, makuha ko ulit ang loob ng jowa ko. At mukhang gumagana naman ang ginagawa ko. Habang tumatagal, parang nababawasan na rin yung pagiging masungit ni Ronan sa akin. Hindi ko maiwasan kiligin dahil nakikitaan ko na ng pag-asa na mukhang babalik na talaga siya sa akin. Oh, Tweety, dito ka pala. Uy, Ronan. Kanina pa kita hinihintay eh. Bakit? Anong bakit? Siyempre, gusto ko lang makita ang baby ko. Sandali nga, upo muna ako. Ay, oo nga pala. Pagod ka nga pala galing trabaho. Sorry naman. Okay lang. Umupo ka muna dito oh. Asan si tatay? Ayun, lumabas. Oh, saan daw pupunta? May tumawag na kumpare niya. Ewan ko ba? Basta hiningi niya yung tulong ni tatay, kaya ibinilin mo na niya sa akin tong bahay.
Ganun ba? Salamat sa pagbabantay dito sa bahay ah. Uy, ano ka ba, baby? Baby, hindi mo na kailangan magpasalamat pa sa akin. Bahay to ng boyfriend ko ah. Kaya babantayan ko talaga to. Parang dito na nga ako nakatira eh. Oo nga eh. Lagi ka na lang nandito eh. O di ba? Bongga! Di ba? Pakasalan mo na kasi ako para dito na lang ako titira. Ikaw talaga. Puro kakalokohan. O nga pala, bago ako pumunta dito kanina, ibinili ko kayo ni tatay ng magandang sabong panligo ah. Magandang gamitin yan sa katawan para kuminis. Talaga? Anong sabon yan? White Rose Papaya with vitamin B3. Papaya puti, papaya fast. Mukhang okay nga yung sabon na yan. Sige, gagamitin namin ni tata yan. Ay, yan ang gusto ko sa'yo eh. Kahit suplado ka, na-appreciate mo yung mga binibigay ko sa'yo. Kaya lalo kang gumagwapo sa akin eh. Tweety, alam mo, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga tulong na binigay mo sa amin ni tatay. Uy, teka lang. Bakit parang biglang naging seryoso ka dyan? Dahil nasabi mo na rin yung tungkol dyan, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ay, ano yung sasabihin mo? Gaya ng sinabi ko kanina, nagpapasalamat ako sa'yo. Tweety, sa lahat-lahat. Pero, kasi, ang gusto ko sana, itigil na natin to. Ha? Anong ititigil ko? Yung pagbibigay ko sa inyo? Yung pagtulong ko? Ay hindi! Hindi! Never! Hindi ko ititigil ang mga yan. Gusto kong ginagawa ang lahat ng mga to para sa'yo kasi mahal na mahal kita. Yun na nga eh. Hindi ko kayang suklian yung pagmamahal mo. Anong ibig mong sabihin doon? Tweety, alam mo naman yung sagot sa mga tanong na yan eh. Alam mong hindi na kita mahal. Kaya sana, itigil na natin to. Hindi, Ronan! Hindi, Ronan. Hindi mo ko mapapatigil. Ba't ba nagmamatigas ka pa? Halos itaboy na nga kita oh. Ano bang dapat kong gawin para magising ka sa katotohanan? Ang katotohanan lang na alam ko ay mahal kita at mahal mo ko. Siguro may mga pagkukulang lang ako kaya ka nagtatampo. Pero alam kong ako pa rin ang mahal mo. Kaya ikaw ang tumigil dyan sa kakataboy mo sa akin. Dahil ang alam ko hanggang sa dulo, tayo pa rin dalawa ang magkasama sa hirap at ginhawa. Ang akala ko pa naman okay na. Hindi pa rin pala. Biglang bumalik na naman yung pagiging masungit ni Ronan sa akin. Pero alam kong pagsubok lang itong pinagdadaanan ng relasyon namin. Alam kong konting pagtsatsaga pa ang kailangan para makuha ko ulit ang loob at puso ng jowa ko. Fighter talaga ako pagdating sa pag-ibig eh. Kung dito pa lang susuko na ako, aba, wala na talaga mangyayari. Kaya gagawin ko pa rin ang lahat at wala akong pakialam kahit pamakulitan pa siya sa akin. Pero grabe naman itong pagsubok na pinagdadaanan ko. Ang hirap talagang suyuin ni Ronan. Lahat na nga, ginawa ko para sa kanya. Pero nakuha pa rin niyang tumingin sa iba. Ronan! 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 Tweety, anong ginagawa mo dito? Ako yatang dapat na nagtatanong niyan kung anong ginagawa mo dito kasamang mga yung malanding babae na yon. Tweety, wag kang manggulo dito. Maraming tao, nakakahiya. Kung nahihiya ka, hindi mo dapat ginagawa sa akin to. Ronan, sino ba yung bading na yan? May, ka nang makigulo dito. Ako nang bahala sa kanya. Hindi! Hindi, Ronan! Sabihin mo sa babaeng yan kung sino ba talaga ako sa buhay mo! Eh sino ka nga ba ha? Ako lang naman ang girlfriend niya! Ano? Girlfriend? Oo! Bakit? May problema ba? Eh paano naging girlfriend ka? Eh hindi ka naman girl. Ba? Aba! Ha? Sira ulo tong malanding to ah! Totoo naman yung sinabi ko ah. Hindi ka naman talaga babae. Pilingera ka.
Hayop kang mag-aagaw ka! Bading ka talaga! Ano ba? Tweety! May! Tama na yan! Sinabi ng... Tama na yan eh! Ano ba? Di ba kayo titigil? Nagtitingin na tayo dito oh. Pag hindi kayo tumigil, bahala kayo sa buhay nyo! Hayop kang malandi ka! Sige na, bakla ako. Pero sigurado ako na mas wagas akong magmahal kesa sa'yo! Paano mo nasabi? Ikaw, kaya ka lang sumasama sa kanya kasi nadadaan ka sa pera at sa papogi niya. Baka hindi mo alam yung perang ginagamit niya para mabili ka niya ng mapapakain sa'yo, ha? Galing sa akin! Nang dahil sa akin, kaya naibibigay niya yung mga luho mo! Ang kapal-kapal ng mukha mo! Ronan! Totoo ba yun ha? May, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo. Ano ba yan? Nagpauto pa ako sa'yo. Galing naman pala sa bading yung mga pinagkagastos mo sa akin. May, huwag mong pakinggan yung sinasabi niya. Anong wag pakinggan? Ronan, totoo yung sinasabi ko, ha? Ha? Lagi akong nagbibigay sa'yo! Alam mo, Ronan, pasensya na ha. Ang gusto ko kasi nasa akin yung atensyon mo. Hindi yung may kahati pa ako. Nakapwa, lalaki mo pa. Ew! Alis na nga ako. May, sandali! Hoy, wag mo siyang hahabulin, ha? Pineperahan ka lang naman niya eh. Hindi ka mahal niyan. Ako lang yung nagmamahal sa'yo ng totoo. Alam mo, isa ka pa eh. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi na kita mahal. Kulit mo! Ang tigas ng ulo mo! Huwag kang susunod sa akin ha. Kapag sumunod ka, sasapakin ko yung mukha mo. Sa tagal ng relasyon namin at sa ilang beses na nagtalo kami ni Ronan, ito pa lang yung unang beses na nakaramdam ako ng takot sa sinabi niya at naramdaman kong magagawa niya talaga akong sakta noong mga oras na yon. Hindi na tuloy ako nakapagsalita at pinanood ko na lang siyang hinahabol ang babae niya. Alam kong napahiya siya sa mga sinabi ko, pero sinabi ko lang naman kung ano ang totoo. Pero nang dahil sa nangyaring ito, mukhang mas lalo akong mahihirapan na makuha ang loob niya. Pero mahal na mahal ko talaga siya. Kaya kahit alam kong galit na galit siya sa akin, gagawin ko pa rin ang lahat para makapag-usap ulit kami ng lalaking laging laman ng puso ko. Patay naman eh. Huwag niyong itatago sa akin si Ronan. Alam kong nandyan siya. Wait anak. Pasensya ka na. Pero ayaw kong kausapin ni Ronan eh. Tay, pasensya ka na rin. Kasi kung hindi ko makakausap yung anak niyo ngayon, magwawala ako dito. Ano ba? Ano ba tong batang to? Sandali lang, Pwede. Huwag mong gagawin yan, ha? Kaya Aba, nga po, papasukin niyo na po ko. Kailangan mag-usap na kami ni Ronan kung ayaw niyo ng gulo. sige. Sige na nga, pumasok ka na. Salamat po. Tay! Ba't yung pinapasok to? Anak, magwawala raw siya kapag hindi ka raw niya nakausap eh. Anong gagawin ko? Ano naman ngayon kung magwala siya dyan? Pabayaan niyo siya. Uy, huwag ka naman ganyan sa akin, Ronan. Mahal na mahal kita eh. Pwes ako, hindi kita mahal. Ewan ko sa inyo. Ang gulo-gulo nyo. Mag-usap nga kayo ng maayos. Lalabas na muna ako. Uy, Ronan, mag-usap naman tayo. Ayoko makipag-usap sa'yo. Bakit ka ba ganyan sa akin? Ikaw na nga tong may kasalanan. Ikaw pa yung galit. Naman pala eh. Ako naman pala yung may kasalanan sa'yo. Bakit ba hindi mo na lang ako kalimutan? Uy, hindi ko magagawa yun. Bakit nga hindi? Kasi nga mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa Ay akin. nako, Tweety, paulit-ulit na lang tayo. Oo, Ronan, kahit paulit-ulit mo na akong niloloko. Paulit-ulit lang din kitang patatawarin. Ganun kita kamahal. Kaya parang awa mo na, please.
Huwag mo kong ipagtabo yan. Ayusin na lang natin to. Hindi na nga ako interesadong ayusin eh. Ayoko na sa'yo. Hindi pwede yan. Ang daya-daya mo naman eh. At bakit hindi pwede? Alam mo, yan ang problema sa'yo eh. Hindi ako pwedeng tumanggi sa'yo. Hindi talaga. Dahil hindi ka na makakahanap ng isang katulad ko na todo-todong magmahal sa'yo. Wala akong pakialam. Tapusin na natin tong kalokohan na to. Hindi pwede yun, Ronan. Anong kalokohan? Hindi kalokohan ang pagmamahal ko sa'yo. Yan din yung problema ko sa'yo. Ha? Pinapaliwala mo lang yung nararamdaman ko para sa'yo. Oo, matagal na. Alam mo naman yan eh. Hindi ko matatanggap yan. Hindi mo matanggap, ha? Hindi mo matanggap kasi malaking pera na yung nabigay mo. Ha? Anong sinabi mo? O bakit? Totoo naman ang sinabi ko ah. Ang akala mo, nabili mo na yung pagmamahal ko sa mga perang binigay mo at tinutulong mo sa amin ni tatay. Hindi porkit nagbigay ka, nabili mo na yung pagkatao ko. Uy. Grabe ka naman sa akin. Hoy, hindi totoo yan. Ginawa ko ang lahat ng yon dahil mahal kita. Ganun lang kasimple. Kung talagang mahal mo ko, pakawalan mo na ako. Ang tagal ko nang sinasabi sa'yo yan eh. Maawa ka naman sa sarili mo. Itigil na natin tong kalokohan na to. Tanggapin mo na lang na matagal na akong sukang-suka sa'yo. Hindi ko talaga matanggap na mawawala ng ganun-ganun na lang si Ronan sa buhay ko. Kaya hindi ako pumayag sa gusto niyang mangyari at talagang lumuhod at yumakap ako sa kanya. Huwag lang siya makipaghiwalay sa akin. Pero parang ibang tao na talaga ang kausap ko. Parang wala na talagang natitirang pagmamahal ang taong ito para sa akin. Kinaladkad niya ako palabas ng bahay kahit na nagmamakaawa at nasasaktan na ako. Wala rin ako nagawa. Tuluyan na niya talaga niyang sinira o isinara ang puso niya para sa akin. Hindi ko matanggap ang mga sinabi niya at hanggang ngayon, medyo nakakapalan pa rin ako sa mukha niya para sabihin niyang binibili ko ang pagkatao niya at sukang-suka siya sa akin. Wala namang mangyayari sa kanya kung wala ako sa buhay niya. Pero mahal na mahal ko pa rin siya. Alam kong nakukulitan na kayo sa akin, mga idol. Pero lahat naman tayo, ganito kapag nagmamahal eh. Kaya sana naman, tulungan niyo na lang ako at payuhan kung ano ang gagawin ko para magkabalikan kami. Hanggang dito na lang muna. Nagpapasalamat. Tweety.